Alright, ang topic natin this time is MySQL Database Basics. Ang goal daw dito ay maintindihan kung paano mag-store ng data. Halimbawa, yung register, user registration, mga ganun. Masasave yung data ng user sa database. Kailangan to para yun nga, para ma-save yung mga nag-register, di ba? Ngayon, para magkaroon kayo ng database, kailangan nyo mag-download ng ganito. SAMP lang, search nyo lang SAMP. Search natin, SAMP. Yan, dito. Download nyo lang yan for Windows, Linux, and OS X. Then, run nyo tong dalawa, Apache and MySQL. Pag na-run nyo na yan, punta na tayo sa localhost. phpMyAdmin. Yan, ito yung makikita nyo. Ito yung database natin. Delete muna natin itong mga bootstrap. And then, ano bang sabi dito? Ano ang relationship? Mamaya na yan. Table rows, mamaya na din. Kailangan natin mag-create ng database muna eh. Nandun muna tayo. Create database. Dito tayo magsimula. Create database. Click ng new. Database name. DreamAppDB. Create. Then, table name. Halimbawa, user table. Merong ilang columns? 4. Pwede nyo dagdagan, pwede nyo bawasan. Ngayon, ilalagay ko dito user ID. Yung user ID ay dapat laging int. Ang int ay set natin sa length niya na 11 digits. Then, kapag ID is dapat primary key. Paano natin nilalagay yun? Auto increment. Then, next niya ay primary. Click lang yan. Then, username. Ang username ay text. So, variable natin. With the length na 255. Password. Varchar lang din. With the length of 255. Lagay natin ang date time. Kung created at kung kailan siya kinreate. Okay na siguro yan. Ang structure ng ating table is ganito. May user, may username, may password, may create at. Gawin natin created at. Structure, change natin yan. Click natin to. Change. Created at para hindi tayo mamali sa grammar. Created at and then punta ulit tayo dito. Click natin to. Ano sabi niya? Create table. Ayun, nakapag-create na tayo ng table. Which is, ang table natin is user table. Ito yung table. Ito yung database name. Ito yung table. Paano natin nakita yun? Diyan sa loob. Kung gusto mo mag-create ulit ng new database, itong sa taas. Kung gusto mo mag-create ng table sa loob ni DreamApp database, ito lang kiklik mo. By the way, insert na tayo daw. Paano mag-insert? Punta tayo sa SQL. Ganito mag-insert. Insert into table name. User table. Then values.
ID is default na yun. Magkakaroon siya ng automatic na number. So, sa username, second column tayo, username is Jekats. Kapag string is dapat naka double quote. And then password is 123. And then yung created at is ganito yung date format niya, 2025-05-22. Try natin kung gagana to. Lagyan natin ng semicolon. Go. Halimbawa, ito yung query natin. Insert, then go. Error siya, 'di ba? Column doesn't match the value count. Pag ganyan, dapat nilalagay natin yung mga columns siguro. Okay, columns is username, to password, and then yung created at. Try uli natin yan. Go. Ayun, no, na-insert na. Insert into user. Ito yung mga columns na in-insertan natin. And then, ito yung mga values. Check natin. Browse. Ayun yung value. Created at. Okay. Isa pa. Create pa tayo. Isa pang SQL. Ngayon, wag natin lagyan ng created at. Pwede naman. Username tsaka password lang, no? Ito yung username. Ito yung password. Go. Yun, no? Pumasok. Usually sa mga systems, kapag gumamit na tayo ng PHP, pwede natin iset na naka encrypted yung mga password para hindi natin para maging secured yung details ng users. Yun lang. And then select. Halimbawa, select natin. Pipili tayo select. All. Yung all is yung star. Select all from table name. User table. Select all from user table. Ganyan lang. Madi-display na yung mga data. Paano kung gusto natin yung specific ID lang, no? Select all from user table where user ID is equals to 1. Ayun, yung 1 lang ang na-display niya, 'di ba? Pwede rin namang hindi user ID, username by username. Username equals checkouts. Halimbawa, yung isa lang. Ito yung isang username. Hindi gumana. Username. Mali kasi yung spelling. Username. Ayan, no? Username by username. Selection by username. And then update. Okay. Pag mag-update naman tayo, update. Update. Set. User table. User table. Tama ba? Tingnan natin. Okay. Update user table. Set natin yung username. Palitan natin yung username. Username equals Zikwe 2. And then Jekats na lang. Jekats 2. Yung username na username isa-set natin as Jekats 2 where ID where username is equals to Jekats.
Ayan. Update user table set. Ito yung column name, ito yung value. Kung si ano daw, where username, hanapin niya yung where username is equal to jcats. Papalitan niya ng isa-set niya ng may 2. Ayun. Tingnan natin kung bago nga talaga. Ayun, yung jcats kanina is nagkaroon na ng jcats 2. Alright. Tapos na tayo sa update. And delete. Try natin i-delete. Depende kung anong gusto nyo. Via user ID or username. Try natin mag-delete. Ayun o. Delete from user table where user ID is equals to kanina 2 no? 2 yung ID nung isa. Delete natin. Do you really want? Yes. Okay, check natin. Na-delete ba? Na-delete nga, no? Ganun lang siya. Yung sa relationship, medyo deeper topic na to. Yung pagka-combine mo yung dalawang table, yun. Medyo deeper topic na siya, so wag na muna yan. Yun lang. Alright, let's go. PHP na tayo, guys.